Nang mag-62 ako, inihanda ko ang lasagna at ang good china ni Teresa. Walang dumating. Ang hiya na naramdaman ko, mas masakit pa sa sugat. Lalo na nang makita ko ang post ni Rafi at ng aking anak sa Hawaii, ang perpektong pamilya raw nila. Para sa kanila, isa lang akong matandang abala. Hindi nila alam, ang inhenyero na ito ay may lihim na yaman, ang trump card ng aking utak. Gumastos ako ng 120,000 para sa investigador. Ito ang laban para sa dangal ko at para sa kinabukasan ng anak ko. Huwag kang manahimik, i-like at i-share ang video. At kwentuhan mo ako sa comments, saan ka nanonood. Nang maging Chelsea 2 anyos ako, naghanda ako ng salusalo para sa aking pamilya, umaasa sa mainit na yakap mula sa aking mga mahal sa buhay. Walang dumating, kaya naiwan ako sa isang walang laman na silid kasama ang cake at ang aking kalungkutan. Nang araw ring iyon, nagpost ang aking manugang ng mga larawan ng lahat sa Hawaii. May caption tungkol sa perpektong bakasyon ng pamilya. Ngumiti lang ako pero sa loob ko, nagngingit-ngit ako sa galit. Nang umuwi sila, iniabot ko sa kanya ang folder at namutla siya habang tinitingnan niyon. Dinaya niya ako at ang aking anak, kaya magbabayad siya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Ang lasagna na may ricotta ay lumamig na sa pangalawang pagkakataon. Nakatayo ako sa sala bandang 9:15 ng gabi, nakatingin sa hapagkainan na nakahanda para sa 6 na taong hindi na darating. Nakabitin sa kisame ang asul at pilak na mga streamer, parang mga pangarap na nalanta, at ang birthday cake ay hindi nagalaw sa counter ng kusina. Happy 62nd birthday, Dionisio. Ang mensahe ay tila nang iinis sa akin sa chocolate frosting. Nagsimula akong magluto ng tanghali. Paboritong lasagna ni Carmela, ang resipe na pinasulit ni Teresa noong mga unang taon ng aming kasal. Layer by layer, binuo ko ito ng may parehong presisyon na ginamit ko noon sa pagdidisenyo ng mga aircraft engine. Sariwang ricotta, homemade na sarsa, pasta sheets na kasing nipis ng papel. Ang uri ng pag-iingat na nangangailangan ng oras, ang uri na inakala kong pinahahalagahan pa rin ng aking anak. Nagumpisa ng magkondensasyon ang mga baso ng alak sa lumang mahogany table ng lola ni Teresa. 6 na set ng plato, kumpleto sa good china, na iningatan ni Teresa para sa mga espesyal na okasyon. Tiniklop ko pa ang mga napkin sa mga fancy na tatsulok na hinahangaan ni Carmela sa mga restaurant. Ang mga kandila ng kaarawan ay natunaw na parang mga makukulay na puddle, ang wax ay tumutulo sa vanilla buttercream na parang mga luha. Sa manipis na pader, naririnig ko ang pamilya Martinez sa tabi na nagdiriwang. Tawanan ng mga bata, tunog ng mga baso, ang mainit na usapan na pumupuno sa isang bahay kapag may talagang dumating. Kumaway sa akin si Aling Martinez mula sa kanyang hardin kaninang umaga, tinanong kung kailangan ko ng tulong sa paghahanda ko. Darating ang pamilya ko, sabi ko nang may pagmamalaki. Ang aking anak at ang kanyang bagong asawa. Tahimik ang telepono ko sa coffee table. Walang missed calls, walang humihingi ng tawad na text, walang huling minutong paliwanag. Tiningnan ko ito tuwing 15 na minuto mula Paimpalafang. Kung kailan dapat dumating ang pamilya ni Rafi matapos ang kanilang biyahe mula sa Northern Luzon. Nangako si Rafi na darating silang lahat para sa aming unang family gathering bilang mga in-laws. Isang buong bagong extended family na sabik akong makilala at salubungin ng maayos. Ang grandfather clock sa pasilyo, ang orasan ni Teresa na ginawa ng kanyang ama gamit ang kamay noong 1963 ay tumunog ng 9:30. Sabi niya noon, ito ay laging saktong oras dahil ginawa ito ng may pagmamahal. Ngayon, binibilang lang nito ang mga minuto ng aking kahihiyan. Naglakad ako papunta sa mantelpiece, lampas sa mga nakaraang larawan na nagkukwento ng aking buhay. Si Teresa sa kanyang damit pangkasal, nagliliwanag at imposibleng bata. Si Carmela noong 7 anyos, kulang ang ngipin sa harap, hawak ang isang crayon drawing ng aming pamilya. Ang mga Pasko kung kailan gigisingin niya kami sa madaling araw, tumatalon sa aming kama hanggang sa pumayag kaming magbukas ng regalo. Ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo,
Ako ay punong-puno ng pagmamalaki habang naglalakad siya sa entablado na suot ang kanyang cap and gown. Kailan ito nagbago? Kailan naging pabigat ang aking lingguhang tawag? Kailan naging obligasyon ng almusal tuwing linggo na maaari niyang laktawan? Ang pagbabago ay unti-unti, parang yelo na nabubuo sa isang lawa. Isang araw malayang umaagos ang tubig, sa susunod na umaga. Nagyelo na ng husto. Hiningahan ko ang mga kandila ng kaarawan nang may kaayusan, isa-isa. 62 maliliit na apoy na pinatay ng umamantiduy tahimik na buga. Walang hiling na gagawin, walang pamilyang magpapalakpak. Ako lang at ang katahimikan at ang dahan-dahang lumalamig na lasanya na walang makakatikim. Ang tirang cake ay sapat na sa akin sa loob ng isang linggo. Ang alak ay babalik sa aking basement, hindi na buksan at naghihintay ng okasyong maaaring hindi na dumating. Ngunit may iba pang gumagalaw sa loob ko, isang bagay na mas matigas kaysa sa pagkabigo. Parang determinasyon na binalutan ng steel wool, magaspang at hindi komportable, ngunit hindi may kakaila na malakas. Umupo ako sa lumang silya ni Teresa, ang kulay asul na velvet na inangkin niya bilang kanyang reading spot. Ang telepono ko ay tila mas mabigat kaysa karaniwan habang dinampot ko ito. Nag-scroll sa contact ni Carmela. Ang kanyang nakangiting mukha ang tumingin sa akin mula sa screen. Isang larawan noong nakaraang Pasko nang yakapin pa niya ako bago umalis. Nag-hover ang aking hinlalaki sa call button. Tumunog ang telepono ng 3 beses bago niya sinagot. "Hi, Dad?" Ang boses niya ay kakaiba, malayo, formal, parang nakikipag-usap sa isang kasamahan sa trabaho kaysa sa taong nagturo sa kanya magbisikleta. "Carmela, sweetheart, nagtataka lang ako." Alam ko, Dad. Pasensya na talaga tungkol kagabi. Ang mga salita ay lumabas na parang rehearsed, mechanical. Sa likuran, may narinig akong parang Hawaiian music, mahina at tropical. May emergency kasi sa trabaho ni Rafi, last-minute crisis. Nakalimutan naming tingnan ang aming mga kalendaryo. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang isipin ang mukha niya. Nakatingin ba siya kay Rafi habang nagsasalita? Binibigyan ba siya nito ng linya? Isang emergency sa Sabado ng gabi. Komplikado. Sabi ni Rafi, ang mga real estate deal na ito ay hindi sumusunod sa normal na oras ng negosyo. Iyon na, sabi ni Rafi. Kailan magsimula ang kanyang mga pangungusap sa 2 salitang iyon? Naglulutas kami ng priority management situation na nangangailangan ng aming agarang atensyon. Priority management situation. Si Carmela, na dating nagsasabing thingy kapag hindi niya maalala ang tamang salita, ay biglang nagsasalita na parang isang corporate manual. At ang mga magulang ni Rafi, ang kanyang kapatid, isang pos, mas mahaba kaysa komportable. Tumutulong sila sa sitwasyon. Talagang all hands on deck ngayon. Naglakad ako papunta sa kusina, nakatingin sa lasagna na hindi nagalaw. "Parang pagod ka, honey?" "Stressed lang," sabi ni Rafi. "Kailangan nating mag-focus sa ating core family unit sa mga mahihirap na panahon." Core family unit. Naalala ko noong tinatawag niya kaming Team Dionisio. Siya at ako laban sa mundo matapos mamatay si Teresa. Ngayon, tila hindi na ako bahagi ng anumang unit. "Oh, happy birthday, Dionisio." Nakalimutan niya ang middle name ko. Mula nang matuto siyang magsalita, ang bawat pagbati sa kaarawan ay, "Happy birthday, Dionisio Manalo," inihahatid sa parehong tono na ginamit niya bilang isang paslit. Ngayon, ako ay Dionisio na lang. Generic na parang isang estranghero. "Salamat." Ang boses ko ay nanatiling matatag, kontrolado. Naririnig ko ang payo ni Teresa mula sa kabilang buhay. Huwag mong itulak kapag may umaatras. Lalo mo lang silang patatakbuhin. Sana maresolba agad ang emergency ni Rafi. Mareresolba yan. Kailangan. Isa pang pause. "Dad, siguro kailangan ko nang umalis. Talagang kailangan ng sitwasyong ito ang buong atensyon ko." Tumagal ang tawag ng eksaktong 3 minuto at 47 segundo. Tiningnan ko ang timer matapos siyang mag-hang up. Nakatingin sa numero na parang may ibig sabihin. 3 taon, 3 buwan, at 47 segundo. Iyan ang tagal bago naging estranghero ang aking anak. Umupo ako sa kusina, napapalibutan ng ebidensya ng aking kahangalan,
Ang mga fancy na napkin, ang dekorasyon sa kaarawan, ang pinaghandaang pagkain na magpapakain sa akin ng ilang araw. Ngunit sa ilalim ng sakit may mas matalas na nabubuo. Tawagin mo itong intuition, tawagin mo itong paranoia. Tawagin mo itong natural na pag-aalinlangan ng isang taong gumugol ng 40 taon sa paglutas ng mga problema sa engineering. Ang emergency ni Rafi. Real estate crisis sa Sabado ng gabi. Hawaiian music sa background. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naglakad ako papunta sa lumang desk ni Teresa at binuksan ang aking laptop. Nag-flicker ang screen. Nagpapakita ng desktop na bihira ako nang gamitin. Nag-type ako ng facebook.com. Gamit ang dalawang daliri, ang aking isip inhenyero ay naiinis sa mga social media interface na iniiwasan ko mula nang mamatay si Teresa. Nag-fail ang password ko ng 2 beses bago ko naalala. Teresa Love, 1962, ang taon na nagkakilala kami. Nagbukas ang Facebook sa isang sparse feed na hindi ko ginalaw mula nang mag-post ang mga tao ng pakikiramay matapos ang libing ni Teresa. Ngunit ngayong gabi, mayroon akong tiyak na misyon. Nag-type ako ng Rafael Santiago sa search bar nang may parehong maingat na pasensya na ginamit ko noon sa pag-draft ng mga blueprint. Lumabas ang kanyang profile, ang pamilyar na ngisi na nakatingin sa akin mula sa isang professional headshot na malamang nagkakahalaga ng mas malaki kaysa sa aking buwanang budget sa grocery. Ang kanyang pinakahuling post ang nagpahinga sa aking hininga. Kaninang umaga, habang tinatakpan ko ng aluminum foil ang aking lasagna, nag-post si Rafi ng mga larawan sa Facebook. Malamang cross-posted mula sa kanyang Instagram. Ang location tag ay Grand Wailea Resort, Maui, Hawaii. Ang unang larawan ay nagpapakita sa kanya sa paglubog ng araw, designer swim shorts at isang maitay, gintong liwanag ang nagpipinta ng lahat ng bagay na romantiko at mahal. Ngunit ang caption ang nagpasimulang manginig ang aking mga kamay. Having the most amazing family vacation. Nothing beats quality time with the people who really matter. Blessed Families, Hawaii. Nag-scroll ako pababa. Mas maraming larawan ang nag-load, parang ebidensya sa isang kaso na aking itinatayo laban sa sarili kong pamilya. Si Carmela sa isang pula na bikini na hindi ko pa nakikita, tumatawa sa isang poolside bar. Ang mga magulang ni Rafi na may magkaparehong Hawaiian shirt na nagtataas ng tropical drinks patungo sa camera. Ang kapatid niya na nagyoyoga sa isang beach na parang postcard. 47 likes. Mga komento mula sa mga kaibigan na nagsasabing, "So jealous at perfect family goals at you guys deserve this." Ang aking isip inhenyero ay automatikong nagkalkula ng mga gastos. 5 tao, luxury resort, minimum 1 linggo, 500,000. Malamang mas malaki pa sa mga helicopter tour at couples massage. Malamang na pinunduhan sa pamamagitan ng pag-max out sa credit card ni Carmela o paghiram mula sa mga appointment ng kanyang mga magulang na pumupuno sa iba pang mga kamakailang post ni Rafi. Samantala, pinagsinungaling niya si Carmela tungkol sa isang emergency na pumigil sa kanila na magmaneho ng 20 minuto papunta sa bahay ko para sa libreng homemade dinner. Nag-scroll ako pabalik sa timeline ni Rafi nang may sistematikong kaayusan na ginamit ko noon sa pagrepaso ng mga technical specification. Mahal na mga restaurant tuwing weekend. Designer clothes na suot ni Carmela sa mga larawan, ngunit hindi niya binanggit na binili. Ski trips sa Aspen. Wine tastings sa Napa Valley. Isang lifestyle na pinundohan ng sa eksakto. Mga komisyon ni Rafi sa real estate. Ang mga timestamp sa Instagram ang nagsabi ng totoong kwento. 3 araw na silang nasa Hawaii. 3 araw ng kasinungalingan habang pinaplano ko ang aking pagdiriwang ng kaarawan. 3 araw ng island paradise habang tinuturuan ni Rafi si Carmela kung paano baliwalain ang kanyang pathetic na matandang ama. Nag-screenshot ako ng bawat larawan ng may kaayusan. Gumawa ng isang digital folder na may label na family vacation. Ang ebidensya ng kanilang panlilinlang ay napanatili sa high-resolution pixels. Si Rafi na nakangisi sa tabi ng isang helicopter. Si Carmela na nagkiklink ng mga baso kasama ang kanyang mga magulang. Ang masayang pamilya na hindi ako inanyayahan na sumali. Nagdiriwang sa tropical luxury habang kumakain ako ng mag-isa sa aking malamig na bahay. Ang pinakahuling post ay may timestamp na 23 minuto na ang nakalipas, si Rafi sa resort bar.
Isa pang maitay, isa pang mayabang ng ngiti. Isa pang caption tungkol sa blessed family time at making memories with the ones who matter. The ones who matter. Tila, lahat iyon maliban sa akin. Tumunog ang telepono ko, ang pangalan ni Rafi ay lumabas sa screen na parang isang hamon. Tiningnan ko ito sa loob ng 2 buong ring. Pinapanood ang kanyang contact photo na nagba-flash. Ang parehong mayabang ng ngiti mula sa mga larawan sa Hawaii, ngunit ngayon, iba ang tingin, predatory, kalkulado. Sa pangatlong ring, sinagot ko, Dionisio, makinig ka. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang boses ni Rafi ay may madaling kumpiyansa ng isang taong nagpapahinga sa paraiso. Sa likod niya naririnig ko ang mga alon na humahampas sa buhangin, mga tropical bird na nagtatawagan, at ang malayong tunog ng tawa ni Carmela na humahalo sa mga nagkikiskisang baso. Makinig ako. Pinanatili kong neutral, kontrolado ang aking boses. Hayaan siyang gumawa ng unang hakbang. Ang birthday party obsession mo ay nagiging pathetic, matanda. Hindi na kailangan ni Carmela ang mga guilt trip mo. Bumubuo kami ng sarili naming mga tradisyon ng pamilya ngayon. Naiintindihan? Ang kalupitan sa kanyang tono ay kaswal, parang nag-uusap siya tungkol sa panahon. May asawa na siya ngayon, isang tunay na buhay. Hindi ilang malungkot na dinner party kung saan ka naglalaro ng bahay-bahayan gamit ang China ng patay mong asawa. China ni Teresa. Napansin niya ang mga place setting sa mga larawan na ipinadala ko kay Carmela. Ang mga ipinagmamalaki ko na nagpapakita ng aking paghahanda. Ginagamit niya ang aking pagmamahal laban sa akin na parang isang sandata. Ganun ba? Naglakad ako papunta sa mantelpiece, huminto sa harap ng larawan ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay tila nanonood sa akin, naghihintay na makita kung paano ko haharapin ito. Walang pakialam sa birthday mo, Dionisio. Maghanap ka ng mga kaibigan na kasing edad mo. Sumali ka sa book club o kung ano pa. Tigilan mo na ang pagpaparamdam kay Carmela ng guilt dahil mayroon siyang buhay. Sa background, narinig ko ang boses ni Carmela, mahina ngunit hindi maikakaila. Si Dad ba yan? Ang tugon ni Rafi ay may pagtatanggal, nabibingi habang tinatakpan niya ang telepono. Just handle it. Just handle it. Parang ako ay isang problema na kailangang i-manage, isang abala na kailangang i-dismiss. Ginawa ng taong ito ang aking anak na kanyang personal na sekretarya, tinuruan na maghatid ng mga nakasulat na kasinungalingan habang humihigop siya ng mga inumin na mas malaki ang halaga kaysa sa aking buwanang heating bill. Rafi, sabi ko, ang boses ko ay lalong nagiging matatag sa bawat salita. Alam mo, tama ka talaga. Silence. Inaasahan niya ang galit, luha, ang desperadong pagmamakaawa ng isang malungkot na matanda. Sa halip, nakakuha siya ng pagsang-ayon at malinaw na nalito ito sa kanya. Ano? Sabi ko, tama ka. May sariling buhay na si Carmela ngayon, may sariling priorities. At kapag bumalik kayo mula sa Hawaii, may surprise ako para sa kanya. Para sa inyong dalawa, sa katunayan. Anong klaseng surprise? Nawala ang mayabang na tono sa kanyang boses, napalitan ng isang bagay na mas matalas, kaba. Maaari ko siyang ilarawan na umuupo ng mas matuwid sa kanyang poolside chair. Ang kanyang maitai ay biglang nakalimutan. Ang mga tunog sa background ng kanyang perpektong bakasyon ay tila kumukupas habang nakatuon siya ng lubusan sa aking mga salita. Ang uri na nagpapalapit sa mga pamilya, Rafi. Ang uri na tumutulong sa lahat na maunawaan kung saan sila nakatayo sa isa't isa. Nagpause ako, hinahayaan ang katahimikan na mag-unat sa pagitan namin na parang isang kawad na nasa ilalim ng tensyon. Dapat mong i-enjoy ang natitirang bahagi ng iyong bakasyon. Talagang damhin ang bawat sandali. Magkuha ng maraming larawan, gumawa ng maraming alaala. Dionisio, ano ba ang sinasabi mo? Malalaman mo pag-uwi mo. Ibigay mo ang pagmamahal ko kay Carmela. Naghangap ako bago siya makasagot. Inilagay ang telepono ng may parehong banayad na presisyon na ginamit ko sa paglalagay ng China ni Teresa kaninang gabi. 4 minuto at 23 segundo. Iyan ang tagal bago inihayag ni Rafi ang kanyang tunay na kalikasan
upang ipakita sa akin kung anong uri ng lalaki ang nagnakaw sa puso ng aking anak. Ngunit may nagbago sa aming pag-uusap. Isang bagay na pangunahing at hindi na mababawi. Hindi na ako ang pathetic na matanda na umiiyak dahil sa kanyang walang laman na birthday party. Ako si Dionisio Manalo, retiradong aerospace engineer, veterano ng 40 taon sa paglutas ng mga komplikadong problema sa ilalim ng presyon. At si Rafael Santiago ay nagbigay lang sa akin ng pinaka-interesanting hamon ng aking pagre-retiro. Binuksan ko ulit ang aking laptop sa pagkakataong ito ay nag-type ng Private Investigators Metro Manila sa Google. Kung nais ni Rafi na maglaro ng mga laro sa katapatan ng pamilya, sisiguraduhin kong pareho kaming naglalaro sa parehong rules. Ang paghahanap ay malapit nang magsimula. Isinara ko ang laptop at umupo ulit sa silya ni Teresa. Ang aking daliri ay nakakapit sa power button na parang may hawak itong sagot. Nagdilim ang screen, ngunit ang mga pangalan at phone numbers ng mga private investigator sa Maynila ay nagliliwanag sa aking memorya. 5 ahensya ang na-research, cross-referenced, inihambing. Ang aking isip-inhenyero ay na-narrow down na ito sa 2 finalists. Ngunit una, kailangan kong maglakad sa sarili kong bahay at tandaan kung para saan ako lumalaban. Hawak pa rin ng refrigerator ang childhood artwork ni Carmela. Kupas na construction paper na mga pabo at Crayola na bulaklak na hawak ng mga magnet na hugis miniature tools. Pinilit ni Teresa na itago namin ang mga ito kahit nagtapos na si Carmela sa kolehiyo. Someday, she'll bring her own children here. Sabi niya, they should see their mother's masterpieces. Ang larawan niya noong nagtapos siya sa high school ay nakaupo sa kitchen windowsill. Kaming dalawa ay nakanganga na parang mga hangal. Pinilit niya ang larawang iyon, niyakap ang aking leeg sa isang yakap na tumagal sa loob ng 5 camera clicks. Ikaw at ako, Dad, bulong niya sa taing ako. We make a pretty good team. Kailan iyon nagbago? Sinubaybayan ko ang timeline pabalik, parang naglutas ng isang structural problem. 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimulang magmungkahi si Rafi na ang Sunday brunches ay couple time. 4 na buwan na ang nakalipas, ang aming father-daughter movie nights ay naging immature ayon sa pagtatasa ni Rafi. 3 buwan na ang nakalipas, tumigil si Carmela sa pagtawag para sa payo dahil si Rafi na ang humahawak sa aming mga desisyon ngayon. Nangyari ang engagement pagkatapos ng 3 buwan ng dating. 3 buwan, kilala ko ang ilan sa aking mga engineering project nang mas matagal kaysa kilala ni Carmela ang kanyang asawa. Ang pagpaplano ng kasal ay nag-exclude sa akin mula sa bawat pangunahing desisyon. Mas intimate ang mas maliit sa tingin ni Rafi, paliwanag ni Carmela nang nag-alok ako na tumulong magbayad para sa mas malaking venue. Sabi ni Rafi, ang traditional na father roles ay outdated nang tanungin ko tungkol sa paghatid sa kanya sa altar. Sabi ni Rafi, sa tingin ni Rafi, si Rafi ang humahawak. Sa sala, nakita ko ang Father's Day card na ibinigay sa akin ni Carmela 2 buwan pagkatapos ng kanilang kasal. Binasa ko ito ng 1 beses at inilagay. Masyadong nasaktan para suriin ito ng maayos. Ngayon kinuha ko ito ng may parehong pag-iingat na ginamit ko noon sa paghawak ng mga sensitibong blueprint. Dear Dionisio, nagsimula ito, hindi dad o daddy tulad ng 27 na nakaraang Father's Day card. I want to express my appreciation for your parental guidance during my formative years. As I established my own nuclear family unit with Rafael, I recognize the importance of maintaining appropriate boundaries while honoring our family connection. Nuclear family unit. Appropriate boundaries. Si Carmela, na dating sumulat, I love you more than ice cream and ponies combined, ay biglang nagko-compose ng mga corporate memo na nagbabalat kayo bilang greeting card. Umupo ako sa silya ni Teresa at gumawa ng isang listahan. Pinitsahan ang bawat pagbabago ng may presisyon na ginamit ko noon para sa mga project timeline. Ang pattern ay lumabas na parang isang blueprint na nabubuo. Ang bawat pag-aalis, bawat pagdistansya, bawat malupit na pagbabago ay tumugma sa tumataas na impluensya ni Rafi sa kanyang buhay. Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa aking memorya. Hindi iniiwan ng pamilya ang pamilya Dionisio. May mali kung ginagawa nila. Tama siya.
Hindi naging malupit ang aking anak ng magdamag. Tinuruan siya, minanipula, sistematikong inihiwalay mula sa amang nagpalaki sa kanya ng mag-isa sa loob ng 5 taon matapos kunin ng kanser ang kanyang ina. Hindi lang ninakaw ni Rafi ang puso ng aking anak. Ninakaw niya ang kanyang isip, ang kanyang boses, ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Hindi na ito tungkol sa isang missed birthday party. Ito ay tungkol sa pagliligtas kay Carmela mula sa isang mandaragit na natukoy ang kanyang kahinaan at sinamantala ito ng may surgical precision. Gumugol ako ng 30 taon bilang isang structural engineer na tumutukoy ng mga mahihinang puntos sa mga komplikadong sistema. Ngunit ang pag-iimbestiga sa mga tao ay nangangailangan ng iba't ibang tools kaysa sa pagsusuri ng mga blueprint at pagpapalakas sa kanila bago sila mag-collapse. Nagpakilala si Rafael Santiago ng isang fatal flaw sa istruktura ng aking pamilya. Ngunit minamaliit niya ang isang mahalagang elemento. Naalala ko pa rin kung paano lutasin ang mga problemang hindi nakikita ng iba. Ang telepono ko ay naramdaman na solid at may layunin sa aking kamay habang nag-scroll ako sa contact information para sa Cascade Investigations. Ang receptionist sa Cascade Investigations ay may boses na parang mainit na pulot sa ibabaw ng bakal. Mr. Manalo, makikita kayo ni Mr. Reyes sa Biyernes 2 Diuna. Magkikita kayo sa coffee section sa ikalawang palapag ng National Bookstore sa Cubao. Hanapin ang isang Ginoo na nakasuot ng brown leather jacket na may dalang kopya ng In Cold Blood. Gumugol ako ng 2 araw sa paghahanda na parang pupunta ako sa pinakamahalagang meeting ng aking karera. Ang pangunahing impormasyon ni Rafi ay pumasok sa isang folder na may parehong organizational precision na ginamit ko noon para sa mga technical specification. Rafael Michael Santiago, age 35, Pacific Northwest Reali Group, license plate 8DJ492, address ng apartment sa Makati na mas malaki ang halaga kaysa sa aking buwanang pensyon. Ang National Bookstore ay naramdaman na neutral territory, sapat na masikip para sa privacy, ngunit sapat na publiko para sa kaligtasan. Nakita ko si Santiago Reyes eksakto kung saan ipinangako ni Sarah, isang tao na mukhang lumabas sa isang detective novel. Mid-40s, steel gray hair, mga mata na walang mist. Ang brown leather jacket ay nakakita ng mas magagandang araw, ngunit ang kanyang handshake ay matatag na parang isang closing deal. Mr. Manalo, kape? Ngumiti siya patungo sa cafe counter. Ang usapang ito ay maaaring tumagal ng matagal. Umupo kami sa isang sulok na mesa na napapalibutan ng matatayog na bookshelves. Nagbukas si Reyes ng isang leather portfolio at kinuha ang isang legal pad. Ang kanyang panulat ay nakatayo na parang isang scalpel. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Inilatag ko ang mga katotohanan ng walang emosyon. Ang paraan na nagpapakita ako noon ng mga engineering report sa mga skeptical client. Ang birthday party, ang panlilin lang sa Hawaii, ang pagbabago ng personalidad ni Carmela sa loob ng 6 na buwan ng kasal, ang mga manipulative na komento ni Rafi at ang controlling behavior. Nag-note si Reyes sa shorthand, paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos ako, inilapag niya ang kanyang panulat at pinag-aralan ako ng may intensity ng isang taong sanay na paghiwalayin ang katotohanan mula sa wishful thinking. Ano sa eksakto ang pinaghihinalaan mo, Mr. Manalo? Financial manipulation, posibleng infidelity, tiyak na psychological abuse. Ang mga salita ay masarap, ngunit kinakailangan. Ang aking anak ay naging estranghero sa kanyang sarili. Handa ka ba sa kung ano ang maaari naming matagpuan? Minsan, ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa ating pinakamasamang takot. Inisip ko ang China ni Teresa na nakaupo, hindi nagalaw sa aking dining room, tungkol sa childhood drawings ni Carmela na nakakapit pa rin sa aking refrigerator. Ang aking anak ay nasa panganib mula sa isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Anuman ang makita mo ay hindi maaaring mas masahol pa kaysa sa pagkawala sa kanya ng tuluyan. Ano ang end goal mo dito? Paghihiganti? Legal action? O impormasyon lang? Gusto kong bumalik ang aking anak. Kung nangangailangan iyon ng paglalantad sa tunay na kalikasan ni Rafael Santiago,
Kung gayon iyon ang gagawin namin. Lumipat si Reyes sa isang sariwang pahina sa kanyang notepad. Narito ang maiaalok ko. Social media monitoring, financial background checks, public records research, kung kinakailangan surveillance sa mga pampublikong aktibidad. Nagdodokumento ako ng mga katotohanan, hindi opinyon. Hindi ako gagawa ng ebidensya o lalabag sa batas. Sinipi niya ang kanyang mga rate nang may direktang pagiging komportable sa kanyang halaga. 4,000 bawat oras para sa research, 7,000 para sa aktibong surveillance, 15,000 retainer upang magsimula. Magbabayad ako ng 120,000 upfront, sabi ko. Kinuha ang isang sobre ng pera. Ang cruise money ni Teresa ay inipon para sa isang biyahe na hindi na namin kukunin ng magkasama. Gaano katagal mo kakailanganin? 10 hanggang 14 na araw para sa isang komprehensibong background check. Kung may itinatago si son-in-law mo na mahalaga, mahahanap ko ito. Ang panulat ni Reyes ay kumaskas sa isang pre-printed contract. Kakailanganin ko ang kanyang buong pangalan, pinagtatrabahuan, license plate, anumang social media handles na alam mo. Iniabot ko sa kanya ang impormasyon ni Rafi na nakatype sa isang sheet ng papel. Sinuri ito ni Reyes nang may pag-apruba. Masusing, magiging magaling kang investigador sa sarili mo. Ako ay isang engineer. Nilulutas namin ang mga problema sa pamamagitan ng pag-unawa sa lahat ng mga variable. Kung gayon, naiintindihan mo na ang mga problema sa pamilya ay madalas ang pinakakomplikadong sistema na ayusin. Inilipat ni Reyes ang nilagdaang kontrata sa mesa. Makikipag-ugnayan ako sa loob ng 48 oras na may mga paunang natuklasan. Nagkamay ulit kami at pinanood ko siyang nawala sa karamihan ng bookstore. Nakatuon na sa kanyang susunod na hakbang. Sa labas, ang sikat ng araw sa hapon ay naramdaman na iba. May layunin kaysa sa bigat ng kalungkutan. Umupo ako sa aking Honda Civic at kinuha ang aking telepono. Tinitingnan ang pinakahuling Instagram post ni Rafi. Nasa Hawaii pa rin, nagpo-post pa rin tungkol sa blessed family time habang nagsimula ang aking investigasyon, 3,000 milya ang layo. Ang return flight ay naka-schedule para sa Sabado ng hapon. Sa aking calendar app, gumawa ako ng isang bagong event. Dumating ang katotohanan. Ang Delta Airlines app ay nagpakita ng flight 1247 na nasa schedule. Sabado, dating sa Ninoy Aquino International Airport, NAEA, sa 3:47 p.m. Inilapag ko ang aking telepono at tiningnan ang navy blue suit na nakabitin sa aking bedroom closet, pinindot at handa na parang armor para sa isang paparating na labanan. 6 na araw upang maghanda. 6 na araw upang ibahin ang sarili ko mula sa pathetic na matandang tinawanan ni Rafi sa isang taong karapat-dapat sa paggalang ng aking anak. Unang stop, Charlie's Barbershop sa Makati, kung saan ako nagpapagupit ng 15 taon. Tiningnan ako ni Charlie at umiling. Dionisio, mukha kang nakatira sa kuweba. Kailan ka huling nagpagupit ng maayos? 4 na buwan na ang nakakaraan, siguro 5. Umupo ako sa pamilyar na leather chair. Kailangan kong magmukhang isang taong may kontrol sa kanyang buhay, Charlie. Wala nang sabihin. Ang gunting ni Charlie ay gumana ng may surgical precision. Job interview, bagong babae, family reunion. Malapit na sa katotohanan. Ang lalaki sa salamin ay mukhang 10 taong mas bata nang matapos si Charlie. Matatalas na linya, confident angles, ang uri ng gupit na nagmumungkahi ng competence kaysa depression. Nagtip ako sa kanya ng 1,000 sa halip na ang karaniwan kong 500. Sa dry cleaner, sinuri ni Ginang Kim ang aking navy suit ng may propesyonal na pagtanggi. Masyadong matagal nang hindi mo sinusuot. Kailangan i-press, minor alterations. Pumayat ka. Maaari ko bang ihanda ito sa Biyernes para sa iyo, Mr. Manalo? Siyempre. Ang iyong asawa, lagi niyang dinadala ang iyong mga damit dito. Mabuting babae. Gusto niyang maging sharp ka. Naaprubahan sana ni Teresa ang aking preparation strategy. Lagi niyang sinasabi na ang navy blue ay nagpapatingkad sa aking mga mata. Ang kumpiyansa ay nagsisimula sa kung paano mo ipakita ang iyong sarili sa mundo. Bumili ako ng isang bagong tie sa Rustans. Silk na may manipis na pilak na guhit na sumasalo sa ilaw ng tama. Pag-uwi, nag-install ako ng isang doorbell camera system na ipinagpapaliban ko mula nang mamatay si Teresa.
Ang mga tagubilin ay tumagal ng 2 oras upang sundin ng maayos, ngunit ang aking engineering background ay ginawang diretso ang wiring. Ngayon, maaari kong makita kung sino ang lumalapit sa aking bahay bago sila kumatok. Kontrolin ang interaksyon mula sa simula. Ang website ng real estate company ni Rafi ay nagbunyag ng higit pa kaysa sa malamang na intensyon niya. Ang Pacific Northwest Realty Group ay mukhang profesional, ngunit ang mga online review ay nagsabi ng ibang kwento. Over-promises and under-delivers, pushy sales tactics, questionable ethics. Nag-screenshot ako ng bawat reklamo, gumawa ng file ng profesional na reputasyon ni Rafi. Tuwing umaga, naglakad ako ng 3 milya sa Ayala Triangle Park, nagtatayo ng stamina at sinusunog ang nervous energy. Ang katawan ko ay naramdaman na mas malakas kaysa sa loob ng ilang buwan. Hinihimok ng layunin kaysa sa bigat ng kalungkutan. Kumain ako ng maayos na pagkain sa halip na frozen dinners, natulog ng 8 oras sa halip na nakahiga na gising, namimiss si Teresa. Ang mga libro sa psikolohiya na kinuha ko mula sa National Library ay nakakagambala sa pagbabasa. Recognizing Emotional Manipulation, The Psychology of Financial Abuse, Love Bombing, and Isolation Tactics. Ang pag-uugali ni Rafi ay tumugma sa mga textbook patterns ng may nakakatakot na katumpakan. Nagpractice ako ng mga pag-uusap sa salamin sa aking silid-tulugan. Nagre-rehearse ng kalmado, measured responses sa hindi maiiwasang mga pag-atake ni Rafi. Hindi galit na paghaharap, ngunit surgical precision. Ang isang siruhano ay hindi sumisigaw sa mga cancer cells. Inaalis niya sila ng may matatag na mga kamay at matatalas na instrumento. Ang aking bank account ay kayang hawakan ang karagdagang gastos sa investigador kung kinakailangan. Ang kalendaryo ko ay malinaw. Ang bahay ko ay inayos na parang isang command center. Lahat ay malinis, may layunin, handa para sa anumang maaaring matuklasan ni Santiago Reyes. Huwebes ng umaga, tiningnan ko ang website ng Philippine Airlines sa huling pagkakataon. Ang return flight ni Rafi at Carmela ay nanatili sa schedule. Walang pagkaantala, walang pagbabago. Sa loob ng 62 oras, babalik sila sa Maynila at magsisimula ang susunod na yugto ng aking plano. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking silid-tulugan, nag-practice sa huling pagkakataon. Hello Rafi, welcome home. Kailangan nating mag-usap. Ang aking refleksyon ay tumingin pabalik ng may matatag na mga mata at isang confident jawline. Magiging proud sana si Teresa. Nag-buzz ang telepono ko ng isang text notification. Package delivery na ka-schedule para sa 2:15 p.m. Ngayon, Cascade Investigations. Ang ebidensya ay dumarating ng mas maaga sa schedule. Eksaktong 2:15 p.m., isang car door ang humampas sa aking driveway. Sa pamamagitan ng bagong doorbell camera, pinanood ko si Santiago Reyes na naglalakad sa aking front steps na may dalang Manila envelope na sapat na makabara sa lalamunan ng isang kabayo. Ang kanyang ekspresyon ay may bigat ng mahirap na balita. Binuksan ko ang pinto bago pa siya kumatok. Mr. Reyes, Mr. Manalo. Tumanggi siya sa aking imbitasyon para sa kape ng may iling. Hindi ito social call. Kailangan nating mag-usap. Ang sobre ay tumama sa aking dining table sa tunog ng Judgment Day. Inayos ni Reyes ang lahat gamit ang may kulay na mga tab at section dividers, ang uri ng sistematikong diskarte na pinahahalagahan ng aking puso inhenyero ang kanyang pagiging masusing. Bago tayo magsimula, sabi ni Reyes, umupo sa silya sa tapat ko. Gusto kong malaman mo na tama ang iyong mga instinct tungkol kay Rafael Santiago, ngunit ang realidad ay mas masahol pa kaysa sa iyong pinaghihinalaan. Ang Section A ay naglalaman ng mga financial records ni Rafi, legal na nakuha sa pamamagitan ng mga public database at credit monitoring services, 2.5 milyon na utang sa credit card sa 6 na iba't ibang account, P1.3 milyon na utang sa isang bagay na tinatawag na Pacific Coast Gaming na ipinaliwanag ni Reyes ay isang casino operation na may kaugnayan sa mga debt collection agencies. 3 loan application ang tinanggihan ng mga pangunahing bangko sa nakalipas na 4 na buwan. Isang paglabag na lang ang layo niya sa pagkawala ng kanyang lisensya ng permanente, sabi ni Reyes.
Iyan ang dahilan kung bakit nagmadali siyang magpakasal. Kailangan niya ng financial stability ng mabilis. Ang Section C ang nagpakuyom sa aking mga kamao. Ang dating history ni Rafi na nakuhang muli sa pamamagitan ng social media archaeology ay nagpakita ng isang pattern ng pag-target sa mga financially stable na kababaihan. Isang nakaraang engagement ang nabasag nang matuklasan ng kanyang fiancé ang kanyang problema sa pagsusugal. Text message records mula sa kanyang phone carrier na nagpapakita ng mga komunikasyon sa maraming kababaihan sa panahon ng kanyang relasyon kay Carmela. Ngunit ang Section D ang naglalaman ng smoking gun na nagpakita na ang lahat ng iba pa ay parang misdemeanors. Lumipad ako sa Hawaii Martes ng gabi, sabi ni Reyes. Kinuha ang mga surveillance photographs. Kinuha ang mga ito sa mga pampublikong lugar. Lahat ay legal na nakuha. Ang mga larawan ay nagpakita kay Rafi nang mag-isa sa Maui Grand Casino bandang 2:47 a.m. Hindi kayang labanan ang kanyang gambling addiction kahit na natutulog ang kanyang pamilya sa itaas. Si Rafi na nakikipagkita sa isang babae na nagngangalang Tiffany Chen sa hotel bar. Photographic evidence ni Rafi na pumapasok at umaalis sa hotel elevator sa mga suspicious hours na nagpapakita kay Rafi na nag-a-access ng room 847 na nakarehistro kay Tiffany Chen sa loob ng 3 magkahiwalay na gabi. 47 tawag sa Northwest Recovery Solutions sa panahon ng bakasyon, patuloy ni Reyes. Iyan ay isang debt collection agency. Ang iyong manugang ay sumasagot sa mga harassment calls mula sa mga creditors habang nagpo-post tungkol sa kanyang perpektong family vacation. Ang huling seksyon ay naglalaman ng mga transcript ng mga pag-uusap ni Rafi sa sarili niyang pamilya na naitala sa pamamagitan ng mga social media message at email chain na na-access ni Reyes sa pamamagitan ng profesional na mga account ni Rafi. Hindi alam ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mga problema sa pananalapi. Iniisip ng kanyang kapatid na si Carmela ay mayaman dahil sinabi ni Rafi sa kanya. Nagsisinungaling siya sa lahat, hindi lang sa iyong anak. Sinuri ko ang bawat dokumento ng may sistematikong presisyon na ginamit ko noon para sa mga structural calculation. Ang saklaw ng panlilinlang ni Rafi ay nakamamanghang. Gambling addiction, serial financial manipulation, active infidelity, pathological lying sa maraming pamilya. Ito ay sapat na ebidensya upang buksan ang kanyang mga mata, sabi ni Reyes. Tinanggap ang kanyang huling bayad kasama ang isang bonus para sa trabaho sa Hawaii. Ngunit maghanda ka, Mr. Manalo. Ang mga biktima ng manipulasyon ay madalas na ipagtanggol ang kanilang mga manipulator sa simula. Maaaring hindi siya maniwala sa iyo agad. Matapos umalis si Reyes, umupo ako ng mag-isa kasama ang evidence folder. Ang telepono ko ay nagpapakita ng countdown na in-setup ko. Babalik sina Rafi at Carmela sa loob ng 47 oras. Binuksan ko ulit ang folder at nagsimulang ayusin ang mga dokumento para sa maximum impact. Financial records muna upang maitatag ang desperasyon ni Rafi. Profesional na mga problema, pangalawa, upang ipakita ang kanyang pattern ng panlilinlang. Personal betrayals huli upang ipakita na ang kanyang kalupitan ay hindi limitado sa akin. Ang larawan ni Teresa ay nanonood mula sa mantelpiece habang nagtatrabaho ako. Ang kanyang mga mata ay tila nag-a-aproba sa aking methodical approach sa pagprotekta sa aming anak. 47 oras hanggang umuwi ang katotohanan. Sabado ng umaga bandang 6 o umupo ako sa lumang study ni Teresa. Inaayos ang mga dokumento na parang naghahanda ako ng pinakamahalagang engineering presentation ng aking karera. Ang evidence folder ay nakabukas sa ibabaw ng mahogany desk. Ang bawat piraso ng panlilinlang ni Rafi ay inayos ng may surgical precision. Financial records. Una, ang 2.5 milyon na utang sa credit card, ang mga tinanggihang loan application, ang mga utang sa pagsusugal na nagpinta ng larawan ng desperasyon. Pagkatapos ang mga profesional na paglabag na nagpapakita ng pattern ni Rafi ng mga ethical lapses at kasinungalingan sa mga client. Ang ebidensya ng infidelity ay darating huli, pagkatapos na naabsorb ni Carmela ang financial betrayal. Maximum psychological impact, minimum chance para kay Rafi na i-deflect o i-minimize.
Gumawa ako ng mga tab ng may parehong methodical care na ginamit ko noon para sa mga technical specification. Section dividers, isang timeline na nagpapakita ng sistematikong manipulasyon ni Rafi sa tiwala ni Carmela. Summary sheets na nagha-highlight ng pinaka-nakakasira na katotohanan. Kung isa lang ang pagkakataon kong iharap ang kasong ito, ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto. Ang aking navy suit ay nakabitin na nakaprepress at handa sa silid tulugan. Ang parehong binili sa akin ni Teresa para sa pagtatapos ni Carmela sa kolehiyo. "You look like a proud father," sabi niya noon. Iniayos ang aking tie gamit ang mga kamay na nagpakita na ng mga unang tremors ng kanyang sakit. Ngayon, isusuot ko ito na parang armor sa labanan para sa kinabukasan ng aming anak. Nagpractice ako ng aking mga pangunahing parirala sa salamin sa banyo. Kinokontrol ang aking tono upang manatiling factual kaysa accusatory. "Rafi, mayroon akong para sa iyo. Isang maliit na surprise na binanggit ko. Hindi galit, hindi vindictive. Isang tao lang na nagpapakita ng ebidensya ng may kalmadong autoridad ng isang taong gumawa ng kanyang homework. Ang aking telepono ay nagpakita ng Flight Delta 1247 tracking information on time arrival sa 3:47 p.m. Kinakalkula ko ang biyahe papunta sa NAIA. Parking time, terminal navigation, dumating ng 30 minuto ng maaga, ipinuwesto ang sarili ko sa Baggage Claim Area B, kung saan bumababa ang mga international flight na pasahero. Pampublikong lokasyon, mga saksi, security cameras, walang pagkakataon para kay Rafi na gumawa ng scene ng walang kahihinatnan. Tinawagan ko si Carmela, bandang 9:00 Hawaiian time, pinapanatili ang perpektong normalidad habang inaayos ang pickup. "Dad," ang boses niya ay may hollow brightness ng isang taong sumusubok ng husto na maging masaya. "Hindi mo na kailangang sunduin kami. May rental car ang mga magulang ni Rafi." "Kalokohan. Gusto kong marinig ang lahat tungkol sa iyong bakasyon. Bukod pa, iyan ang pinakamaliit na magagawa ko matapos ma-miss ang iyong birthday celebration." Isang pause. Sa background, narinig ko ang boses ni Rafi. "Tell him we'll call him tomorrow." "Actually, Dad, iyon ay magiging maganda. Lalapag kami ng 3:47. "Doon ako, sweetheart." Matapos mag-hang up, naglakad ako sa likod bahay papunta sa Memorial Garden ni Teresa. Ang kanyang mga abo ay nakakalat sa ilalim ng rosebush na tinanim niya noong unang tagsibol namin sa bahay na ito. Lumuhod ako sa tabi ng mga rosas at kinausap siya sa paraan na ginawa ko tuwing umaga mula nang mamatay siya. Pagbalik sa loob, nagtimpla ako ng kape gamit ang childhood mug ni Carmela. Ang may cartoon na mga panda na pinilit niyang gamitin hanggang sa edad 14. Isang simbolikong gesture siguro, ngunit naramdaman na parang iniimbitahan ko ang aking tunay na anak pabalik sa almusal. Nag-buzz ang telepono ko ng airline notification na hinihintay ko. Flight Delta 1247 landed. Kinuha ko ang evidence folder, tiningnan ang aking hitsura sa huling pagkakataon sa salamin sa pasilyo at naglakad papunta sa aking sasakyan. Ang larawan ni Teresa ay nakaupo sa aking wallet sa tabi mismo ng aking driver's license. Ano man ang mangyari sa susunod na ilang oras, hindi ko ito haharapin ng mag-isa. Nag-start ang Honda sa unang pihit, maaasahan gaya ng dati. Habang umaatras ako mula sa aking driveway, inisip ko ang lalaki na ako 2 linggo na ang nakakaraan. Ang pathetic na biktima ng kaarawan na umiiyak dahil sa malamig na lasagna. Wala na ang lalaking iyon. Sa kanyang lugar ay umupo ang isang taong mas matigas, mas matalino, mas determinado kaysa sa inabala ni Rafael Santiago na maintindihan. Ang evidence folder ay nakasakay sa tabi ko na parang isang pasahero na nagdadala ng hustisya sa Manila paper at may kulay na mga tab. Ang NAIA terminal ay nag-buzz sa Sabado ng hapon, mga pamilya na nagkakaisa ulit, mga business traveler na nagche-check ng telepono, ang palagiang tunog ng mga rolling luggage at mga anunsyo ng pagdating. Ipinosisyon ko ang sarili ko malapit sa baggage claim carousel B na may malinaw na paningin sa international arrivals exit. Ang evidence folder ay nakatago sa ilalim ng aking kaliwang braso na parang isang briefcase na puno ng mga revelation. Lumabas sila eksaktong 4:15. Silang 5 ay mukhang relaxed at tan. Ang mga magulang ni Rafi ay nakasuot ng magkaparehong Hawaiian shirt
na sumisigaw ng turista, habang ang kanyang kapatid ay may dalang woven bag, marahil ay binili sa isang overpriced resort gift shop. Si Carmela ay mukhang maganda, ngunit pagod. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Rafi ay naglakad ng bahagya sa unahan ng lahat. Inaabot na ang kanyang telepono nang may compulsive urgency ng isang taong hindi makakalas sa kanyang mga problema. Kahit nasa paraiso, tiniyempo ko ang aking paglapit ng perpekto, in-intercept sila habang inaangkin nila ang kanilang luggage mula sa Carousel 3. Welcome home lahat. Ang mukha ni Carmela ay nagliwanag ng may tunay na kaligayahan. Dad, hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Ang yakap niya ay naramdaman na totoo, desperado. Parang namimiss niya ang isang taong nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Ang pagbati ni Rafi ay performance art. Dionisio, masarap makita ka, buddy. Maraming salamat sa pagsundo sa amin. Talagang above and beyond. Tumagal ang kanyang handshake ng eksaktong 2 segundo. Ang kanyang mga mata ay nag-scan na sa terminal exit. Dapat na tayong umalis. Mahabang araw, alam mo na. Actually, sabi ko. Inilagay ang aking kamay ng dahan-dahan sa balikat ni Carmela. Bakit hindi tayo umupo ng ilang minuto? Gusto kong marinig ang lahat tungkol sa iyong biyahe. May magandang cafe doon. Ang mga magulang ni Rafi ay nagpalitan ng tingin. Si Ellen Stone, ang kanyang ina, ay mukhang gusto niyang tumutol. Ngunit hinila na ni Rafi ang lahat patungo sa labasan. Sobrang pagod na kami, Dionisio. Baka bukas na lang kami makipagkita. Igi-insist ko. Ang boses ko ay may tahimik na autoridad na natutunan ko mula sa 40 taon ng project management. 5 minuto. May dinala akong para kay Rafi. Anyway, ang cafe ay nag-alok ng mga bilog na mesa na may malinaw na views sa lahat ng direksyon. Perpektong positioning. Pumili ako ng mga upuan na naglagay kay Rafi na nakatalikod sa pangunahing terminal. Si Carmela sa tabi ko kung saan niya makikita ang lahat. Ang kanyang pamilya ay nagkumpleto sa bilog na parang mga saksi sa isang deposition. Agad na naglunsad si Rafi sa mga vacation highlights, nagpapakita ng mga larawan sa kanyang telepono ng may practiced enthusiasm ng isang taong nagbebenta ng isang pantasya. Ang helicopter tour ay hindi kapani-paniwala, nagkakahalaga ng malaki ngunit totally worth it. At ang resort spa, si Carmela ay nakuha ang buong treatment, hindi ba honey? Pinanood ko si Carmela na tumango ng mechanical habang ang ina ni Rafi ay nagbanggit ng halos kaswal. Sobrang daming oras ni Rafi sa mga business call kahit sa family dinner. Malamang napaka-demanding ng kanyang mga client. Late night work calls din. Ang kapatid ni Rafi ay nagdagdag, halos hindi namin siya nakita pagkatapos ng 10 p.m. Laging naghahandle ng ilang urgent situation. Ang panga ni Rafi ay humigpit ng halos hindi mapansin. Real estate never sleeps. Alam mo na, lalo na kapag nagtatayo ka ng isang bagay na substantial. Nagsasalita tungkol sa pagtatayo ng isang bagay. Sabi ko, inilagay ang Manila folder sa mesa sa pagitan namin na parang isang peace offering. Rafi, mayroon akong surprise na binanggit ko. Ang nagpapalapit sa mga pamilya. Inilipat ko ito sa makinis na cafe table. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagpapanatiling pribado nito. Dapat din itong makita ni Carmela. Tinitigan ni Rafi ang folder na parang sasabog ito. Ang tawa niya ay lumabas na pilit, artificial. Dionisio, ano ba ang lahat ng ito? Alam mo hindi ako mahilig sa paperwork. Sa tingin ko ay makikita mo itong napaka-interesante. Pinanatili kong conversational ang aking boses, grandfatherly, kahit. Sige, buksan mo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang itinaas niya ang takip. Pinanood ko ang kanyang mukha na nagbago ng kulay nang makilala niya ang unang dokumento. Isang credit report na may kanyang pangalan at 2.5 milyon sa pulang tinta. Ang ingay ng cafe ay tila kumupas habang nagpapalit si Rafi sa mga financial records. Ang bawat pahina ay nagpapatindi sa kanyang pamumutla. Ang kanyang mga magulang ay lumapit. Sinusubukang maunawaan kung ano ang nagnakaw sa kumpiyansa ng kanilang anak ng lubusan. Si Ellen Stone ang unang nagsalita. Rafi, honey, ano ang lahat ng mga numerong ito? Iyon ang oras na inihanda ko ang aking linya nang may kalmadong presisyon ng isang siruhano
na gumagawa ng unang insisyon. Naisip ko na baka gusto ni Rafi na ipaliwanag ang mga Hawaii Casino receipts sa kanyang asawa at baka ipakilala si Carmela kay Tiffany Chen. Ang katahimikan na sumunod ay napakalaki. Ang kamay ni Rafi ay na-freeze kalahati sa pagbabago ng isang pahina. Ang kanyang kapatid ay huminto sa kalagitnaan ng paghigop ng kanyang kape. Ang kanyang mga magulang ay tumingin sa pagitan ng kanilang anak at ng mga dokumento na parang nanonood sila ng isang aksidente sa kotse sa slow motion. Tumingin si Rafi mula sa folder. Ang kanyang mukha ay ganap na naubos ng kulay. Ang kanyang mga mata ay malaki na may pagkilala na ang kanyang maingat na itinayo na mundo ay bumabagsak sa real time. Rafi! Ang boses ni Carmela ay halos whisper lamang. Habang inaabot niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ito? Ano ang nasa folder na iyan? Ang mga daliri ni Carmela ay nanginig habang kinukuha niya ang folder mula sa nanlalamig na hawak ni Rafi. Ang kanyang boses ay lumabas sa isang sirang whisper na humihiwa sa ambient airport noise na parang isang panalangin na inaalay sa isang walang laman na langit. Rafi, ano ang mga larawang ito? Ibinuklat niya ang unang pahina ng may maingat na deliberasyon ng isang taong takot sa kung ano ang maaari nilang matagpuan. Ang mga financial document ang unang tumama sa kanya. Mga bank statement, credit report, loan rejections na pininturahan ng pulang tinta at mga overdue stamp. 2.5 milyon. Ang boses niya ay pumutok sa numero. Rafi, nag-usap tayo tungkol sa pagiging debt-free bago tayo nagpakasal. Ipinakita mo sa akin ang iyong mga account. Ang pagtatangka ni Rafi na bumawi ay agaran ngunit clumsy. Carmela, sweetheart, iyan ay mga investment opportunity, strategic debt leverage. Komplikado ito pero P1.3 milyon na utang sa pagsusugal sa Pacific Coast Gaming. Ang nursing training ni Carmela ay nagturo sa kanya na basahin ang mga dokumento ng methodically at inilalapat niya ang skill na iyon ngayon. 1.3 milyon sa isang casino collection agency. Ang kanyang mga magulang ay umurong na parang ang folder ay naglalaman ng nakakahawang sakit. Iyon ay mga research visit para sa aking mga real estate client, mga high-end property malapit sa mga gaming establishment. Komplikado itong market analysis. Bandang 300 ng umaga, tanong ko ng mahinahon, gumawa ng casino surveillance photos na nakuha ni Santiago Reyes habang natutulog ang kanyang pamilya sa itaas. Iniisip na mayroon siyang insomnia. Lumipat si Carmela sa mga larawan sa hotel at pinanood ko ang kanyang mundo na gumuho sa real time. Mga imahe ni Rafi kasama si Tiffany Chen sa resort bar, tumatawa ng intimately sa tropical drinks. Hotel keycard records na nagpapakita ng kanyang access sa room 847 sa tatlong magkahiwalay na gabi. Sino siya? Ang tanong ni Carmela ay lumabas na parang isang breathless gasp. Rafi, sino ang babaeng ito na kasama mo habang natutulog ako sa aming silid? Ang desperasyon ni Rafi ay lumala sa aggression. Ito ay invasion of privacy. Ang iyong ama ay kumuha ng isang stalker upang sundan tayo sa ating honeymoon. Hindi mo ba nakikita kung ano ang ginagawa niya? Sinusubukan niyang sirain ang ating kasal dahil hindi niya matiis na mayroon ka ng tunay na pamilya ngayon. Kinuha ko ang wallet ko at inilagay ang business card ni Santiago Reyes sa mesa sa tabi ng nakakalat na ebidensya. Ang lahat sa folder na iyan ay maaaring i-verify ng independently. Si Mr. Reyes ay isang lisensyadong private investigator na may 20 taon ng karanasan sa law enforcement. Ang ina ni Rafi ay nagbabasa sa balikat ni Carmela ngayon. Ang kanyang mukha ay lalong nagiging horrified sa bawat dokumento. Rafi, ang mga casino receipts na ito, gumugol ka ng 60,000 down sa isang gabi. Saan mo nakuha ang perang iyon at ang mga phone record na ito? Ang ama ni Rafi ay nagdagdag. Ang kanyang boses ay makapal sa pagkabigo. 47 tawag sa isang debt collection agency sa panahon ng ating family vacation. Anak, ano ang ginawa mo?
Natagpuan ni Carmela ang financial analysis section, ang kanyang nursing precision ay ginawa siyang masusing kahit sa krisis. Ginamit mo ang aking mga credit card, ang aking savings account. Rafi, mayroon tayong P1 milyon na utang na hindi ko alam. Ang huling desperadong laro ni Rafi ay dumating sa artificial authority ng isang taong sanay na manipulahin ang mga mahihinang kababaihan. Carmela, kailangan mong pumili ngayon, ang iyong asawa o ang iyong ama, dahil hindi ako magiging kasal sa isang taong hinahayaan ng kanyang daddy na manghimasok sa ating relasyon. Ang ultimatum ay nakabitin sa hangin na parang isang hamon sa lahat ng itinuturo ni Rafi sa kanya na paniwalaan sa loob ng 8 na buwan. Ngunit may nagbago sa mukha ni Carmela, isang pagkilala na sumisikat na parang pagsikat ng araw matapos ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Umupo siya sa stunned silence sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang isip ay nagpoproseso ng impormasyon na sumasalungat sa mga buwan ng manipulasyon ni Rafi. Ang wedding ring ay dumulas sa kanyang daliri ng madali. Weight loss mula sa stress na realize ko at lumapag sa cafe table sa tabi ng ebidensya ng pagtataksil ni Rafi nang may maliit na tunog ng metal na tila umalingaw-ngaw sa terminal. 6 na buwan, sabi niya. Ang kanyang boses ay lalong lumalakas sa bawat salita. 6 na buwan ng kasal at ito ang tunay mong pagkatao. Hindi ang pagsusugal, hindi rin ang pandaraya, ang mga kasinungalingan, Rafi. Ang paraan na ginawa mo akong magduda sa pag-ibig ng sarili kong ama. Sumugod si Rafi para sa kanyang braso, ngunit humakbang ako sa pagitan nila nang may reflexes ng isang taong naglingkod sa kanyang bansa noon. Tama na yan. Ang iyong ama ay isang bitter old man na sinusubukang sirain ang ating kaligayahan. Ang boses ni Rafi ay dinala sa cafe. Umaakit ng mga tingin mula sa ibang mga manlalakbay. Carmela, huwag mong hayaang lasunin kanya laban sa akin. Ang airport security ay lumalapit na. Naaakit ng mga malakas na boses sa halata na pagkabalisa. Itinaas ko ang aking kamay upang ipakita na may kontrol kami sa lahat habang kinakausap ang mga opisyal ng may kalmadong autoridad. Family discussion, gentlemen. Inaayos lang ang ilang travel arrangements. Kinuha ng ina ni Rafi ang kanyang anak sa balikat. Ang kanyang boses ay matalas sa maternal disappointment. Rafael Michael Santiago, ano ang ginawa mo sa pamilyang ito? Sa matamis na babaeng ito, kami ng iyong ama ay nagpalaki sa iyo ng mas mahusay kaysa rito. Kinuha ni Carmela ang kanyang purse at lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay may bakas ng luha, ngunit ang kanyang boses ay matatag sa bagong tuklas na paniniwala. Kailangan ko nang umuwi ngayon, Dad, sa tunay nating bahay. Ang desperasyon ni Rafi ay tuluyang bumagsak sa kanyang kalkuladong fasad habang sinusundan kami ng kanyang mga akusasyon patungo sa terminal exit. Ngunit ang mga ito ay tunog na walang laman ngayon. Ang desperadong protesta ng isang taong nanonood sa kanyang maingat na itinayo na kon na bumabagsak sa publiko. Pagsisisihan mo ito, Carmela. Babalik ka na gumagapang kapag na-realize mo kung ano ang itinapon mo. Pinanatili ko ang aking kamay nang dahan-dahan sa balikat ni Carmela habang lumalayo kami, hindi tumitingin pabalik sa taong nagnakaw ng 6 na buwan ng buhay ng aking anak. Ang evidence folder ay nanatiling nakakalat sa cafe table. Ang mga magulang at kapatid ni Rafi ay naiwan upang ayusin ang mga wreckage ng anak at kapatid na inakala nilang kilala nila. Sa likod namin, ang boses ni Rafi ay pumutok sa tunog ng isang taong humaharap sa mga kahihinatnan sa unang pagkakataon sa kanyang adult life. Ang parking garage ay tahimik, maliban sa malayong tunog ng mga eroplano sa itaas, at ang tahimik na tunog ng pag-iyak ng aking anak. Umupo kami sa aking Honda Civic, si Carmela ay nakakapit sa panyo na binurda ni Teresa ng maliliit na forget-me-nots habang naghintay ako para sa kanyang mga luha na mahanap ang kanilang mga salita. Pasensya na, Dad. Ang boses niya ay lumabas na sirang, raw sa 6 na buwan ng suppressed doubt. Pasensya na talaga, naniwala ako sa kanya tungkol sa iyo, tungkol sa atin. Ang biyahe pa uwi ay tumagal ng 41 minuto, ngunit nag-usap kami sa loob ng tila oras. Ibinahagi ni Carmela kung paano siya kinumbinsi ni Rafi na ang aking pagmamahal ay unhealthy attachment, na ang mga grown daughter ay kailangang magtatag ng boundaries sa mga controlling father, kung paano niya siya tinuruan na makita ang aking mga imbitasyon sa Sunday brunch
bilang manipulasyon kaysa tradisyon, ang aking birthday celebration bilang desperadong paghahanap ng atensyon sa halip na simpleng pagmamahal. Pinagawa niya sa akin ang Father's Day card na iyon, pag-amin niya habang humihinto kami sa aking driveway. Umupo mismo sa tabi ko sa aming kitchen table, ini-edit ang bawat pangungusap. Sinabi na ang traditional sentimental language ay emotionally immature. Ginawa ko ang kanyang paboritong childhood comfort food nung gabing iyon. Grilled cheese sandwiches na may pinutol na crust at Campbell's tomato soup. Ang parehong pagkain na inihanda ko noong mayroon siyang masamang panaginip o scraped knees. Umupo kami sa kitchen table kung saan siya nag-aaral noon at nagkukuwento sa akin tungkol sa kanyang araw, reclaiming the space na sinubukan ni Rafi na lasunin ng kanyang manipulasyon. Napansin niya ang coffee mug ni Teresa na nakaupo sa karaniwan nitong spot sa tabi ng bintana, hindi nagalaw mula noong umaga ng aking birthday party. Nakita sana ni Mama ang tunay niyang kulay, hindi ba? Lagi sinasabi ng iyong ina, family protects family no matter what, sagot ko. Pinupuno ulit ang aming mga soup bowl. Magiging proud sana siya sa tapang mo ngayon. Ang harassment ni Rafi ay nagsimula sa loob ng 1 oras. Phone calls, text messages, emails na umiikot sa pagitan ng paghingi ng tawad at banta ng may manic desperation. Tinulungan ko si Carmela na i-block ang kanyang numero at mga social media account. Idinodokumento ang lahat para sa restraining order na i-file namin Lunes ng umaga. Pagsapit ng Martes, mayroon na kaming divorce attorney. Pagsapit ng Huwebes, si Rafi ay naserve ng mga papel na nagprotekta kay Carmela mula sa kanyang mga utang habang tinitiyak na mababawi niya ang kalahati ng kanilang shared assets. Ang kanyang real estate license ay permanenteng binawi ng matuklasan ng State Board na pinalsipikan niya ang mga financial document sa mga loan application. Nanatili si Carmela sa kanyang silid-tulugan sa pagkabata sa loob ng 2 linggo, nagpapagaling mula sa psychological damage ng maning na buwan sa isang master manipulator. Kumuha ako ng vacation time mula sa aking pagre-retiro upang tulungan siyang maalala kung sino siya bago sinubukan ni Rafi na gawin siyang katulad niya. Ang restraining order ay naging kinakailangan ng lumabas si Rafi sa aking bahay ng 3 beses sa 1 linggo, alternating sa pagitan ng galit at desperadong pagmamakaawa. Kalmado kong idinokumento ang bawat paglabag habang ginagawang malinaw na si Carmela ay nasa ilalim ng aking proteksyon ngayon. 7 buwan na ang nakakaraan, ang divorce ay final. Nawala ni Rafi ang kanyang karera, ang kanyang credibility at access sa kanyang biktima. Ang court-ordered gambling addiction counseling ang presyo ng pag-iwas sa mga criminal charges para sa financial fraud. Ang kanyang mga magulang, horrified sa pag-uugali ng kanilang anak, ay pinutol ang financial support na nagbigay daan sa kanyang lifestyle sa loob ng maraming taon. Si Carmela ay namulaklak na parang mga rosas ni Teresa sa tagsibol. Bumalik siya sa full-time nursing, nag-enroll sa isang nurse practitioner program, at nagsimulang makipag-date kay Tom, isang pediatric surgeon mula sa kanyang ospital, na tinrato siya ng may paggalang na hindi kailanman ibinigay ni Rafi. Sa aking ika-63 kaarawan, napuno ang aking bahay ng tawanan at tunay na pagdiriwang. Si Carmela, si Tom, 3 sa kanyang mga kaibigan sa nursing school, ang pamilya Martinez mula sa tabi, at si Santiago Reyes na naging isang hindi inaasahang kaibigan. Tunay na kagalakan na kinita sa pamamagitan ng pag-survive sa krisis ng magkasama. Habang hinihipan ko ang 693 kandila, nakita ko ang larawan ni Teresa na bumalik sa mantelpiece sa tabi ng isang bagong larawan mula sa nursing school graduation ni Carmela. Kaming dalawa ay nakanganga na parang noong 7 anyos siya bago pa man umiral si Rafael Santiago sa aming buhay. Kinusot ni Carmela ang aking kamay habang ang huling kandila ay kumikislap. Ano ang hiniling mo, Dad? Tumingin ako sa paligid ng silid sa pamilya na aming itinayo ulit mula sa mga abo ni Rafi. Sa anak na nakahanap ng kanyang daan pabalik sa kanyang sarili. Sa hinaharap na umaabot sa harap namin, parang isang hindi pa natukoy na blueprint na naghihintay na iguhit. Hiling ko na sana makita ng iyong ina kung gaano kakalakas at kaganda, sabi ko. Ngunit karamihan, na-realize ko na hindi ko na kailangang humiling ng kahit ano. Mayroon na tayo ng lahat ng kailangan natin dito.
Magiging proud sana si Teresa sa babaeng naging aming anak at sa lalaki na nakita ko ang tapang na maging noong mahalaga. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Nang hininga ko ang 63 kandila, si Carmela, si Tom at si Mr. Reyes ay nasa paligid ko. Ang bahay ay puno ng tawanan, totoong tawanan. Naisip ko si Teresa. Proud sana siya sa anak namin. Sa pag-uwi ni Carmela, nagbalik ang lakas niya. Nawala ang 2.5 milyon na utang ni Rafi sa buhay niya. Nawala ang financial fraud. Nawala ang restraining order. Ang anak ko ay nag-aaral ngayon, isang nurse practitioner. Ang paningin ko malinaw. Hindi na ako nag-iisa. May pamilya kami. May dangal kami. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. At i-share ang inyong mga impressions sa comments.